Laking Katoliko ang mga magulang ko until may pastor ng ECBC na nagpasimula ng Bible study sa opisina ng tatay. Kaya preschooler pa lang, kinakanta ko na yang ang mga ibon na lumilipad at Yes, Jesus Loves Me. Grade 1, lumipat kami sa Marikina at doon kami natigil magsimba. Grade 4, bumalik kami ulit sa Cainta, tapos grade 6, tumira na kami dito sa may Tower Hills. College na ako nung bumalik kami ng pag-attend ng mga worship services, pero sa iba't ibang simbahan. Looking back, na-realize ko na halos nakadepende kung saan kaya ng budget ni na tatay na mamasyal kami pagkatapos magsimba. Nagsimba kami sa Manila East Baptist Church noong malapit pa sila sa Santa Lucia. Uma-attend din kami noon sa may Victory Church sa may Robinson's Galleria. Naging attendees din kami ng GCF East at noong nalipat sa Binangonan ng opisina ng DPWH, may ibang pastor namang nagyaya sa amin sa Christ Church sa Morong. Basta makasimba lang kami, walang involvement, walang ministry, at sa totoo lang, dito ko lang nalaman, may membership pala ang church. Nabanggit nga ni Pastor Noel nung umattend ako ng confirmation class, sa kanyang sermon, Kristiyanong Zimbabwe. Kami yun, pamilyang simba, uwi. Sa sobrang pag-expect ni na tatay na lalaki ang kasunod ng ate, 9 months, hindi sila nag-isip ng pangalan just in case babae ulit. Nung hininga na daw sila ng ipapangalan, galing sa OPM singer na nasa cover ng women's magazine sa ibabaw ng mesa ang ibinigay nila sa akin. Para sa nooy grade 4 or grade 5 ata ako, iba ang impact sa akin ng kwento. College best friend ng nanay ang ninang Beth ng ate ko. Sa iba kong mga kapatid, either kamag-anak or mga malalapit na kapitbahay ang kanilang mga ninong at ninang. Ninang ko naman daw yung babaeng may karga sa akin sa picture. Hindi ko straightforward tinanong ang nanay ko bakit wala akong natatanggap na mga regalo o pasalubong galing sa ninong at ninang. Ang naalala kong ginawa ko, tinanong ko si nanay kung nasaan yung sabi niyang ninang ko na nasa picture. Ang sagot niya, hindi nga daw niya kilala yon. Inabutan lang daw niyang kausap ng tatay sa opisina sa Kapitolyo. Paliwanag naman ng tatay na kinukuha daw nga niya kasing maging ninang ko. At ayun na nga, sa picture ko na lang nakita si ninang. Hindi naman madamot ang mga kapatid ko sa mga natatanggap nila, pero basta alam ko, may impact din sa akin na wala akong ganon. Bata pa lang, nagkaroon na talaga ako ng tanong, bakit parang pagdating sa akin, hindi ako pinag-iisipan? Parang kung ano na lang, bakit parang kung sino na lang? Hindi nga ako nagreklamo, pero kinimkim ko pala yung inggit at insecurities ko mula pagkabata. Nabuo sa isip kong hindi ako mahalaga. At dagdag pa na dahil Zimbabwe ako, nanatiling kanta lang yung Yes, Jesus Loves Me. Hindi ko rin lubos naiintindihan para saan yung Oh, praise the Lord. Isa sa 19 sessions ng sinalihan kong 5 months recovery program ng Christ Commission Fellowship, malaking factor yung nakaranas ako ng sexual assault mula sa nakakatandang kamag-anak. Kaya hanggang nagdalaga, naging mababa din ang pagpapahalaga ko sa aking sarili bilang babae. And to cut the story short, naging single mom ako. Though kinasal ako sa tatay ni Eli, pero yung 11 years na practically long-distance family and married life namin,
ay nauwi din sa paghihiwalay noong 2020 nang may nanligaw na naman sa akin. Kahit pa naging supportive at noon pa may nakapisa na kaming mag-iina sa aking mga magulang, naging bingi ulit ako sa mga babala nila maski sa mga pakiusap ng aking mga kapatid. Hanggang pumasok na naman nga ako sa isang relasyon. Sobrang dami kong excuses noon. Hindi ko ba deserve magkaroon ng buong pamilya? May mga ama ang anak ko at meron akong asawa. Ginamit ko pa nga si King David na hindi lang siya adulterer, naging murderer pa siya just to foolishly validate yung paglayas ko. Sobra akong disillusioned into thinking na ginawa ko yon para ayusin ang buhay ko. Sobra na akong naging selfish. Ginagawa ko na rin pala the exact same things na nakasakit sa akin nung bata ako. Hindi ko na rin pala pinag-iisipan. Hindi ko na rin pala pinahahalagahan ng mga magulang at mga kapatid ko. Maski trabaho ko bilang teacher. At lalo na ang kapakanan ni Chrysler at ni Elijah. Sa desisyon kong kahit ano na lang. Kahit sino na lang. Hanggang sa nakita ko ang sarili kong tuluyang pinadapa ng pinagsama-samang kahangalan, kamangmangan, and yes, kayabangan at pagiging rebelde ko sa pamilya ko at sa Panginoon. Pero nakita ko sa pangyayaring ito sa buhay ko na kahit pala Zimbabwe ako, natamnan ako kahit mababaw, merong seed of faith kahit maliit, kahit konti. Kaya masasabi kong naranasan ko yung natutunan ko kay Pastor Noel sa confirmation class nga, yung prevenient grace of God, ang paunang biyaya ng Panginoon. Because in the midst of my brokenness, sumagi sa isip kong kahit sobrang laki ng kasalanan ko, may mapagmahal at mapagpatawad na Diyos na naghihintay sa aking bumalik. Doon sa isang naupahan ko, may nagbahay-bahay na pastor kasama yung misis niya na nag-imbita sa aking magsimba. Pinakanangusap sa akin ng Panginoon sa inawit ng pastor, "Bring it broken." Mensahe nung awit na wag ko nang hintayin kailan aayos ang buhay ko bago ako bumalik sa Kanya. Dahil ang totoo, Siya na may likha sa akin ang tanging makakaayos nito. Sa John 4:13-14, sumagot si Jesus, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. I've thirsted for the wrong kind of self-worth dahil hinanap ko yon ng paulit-ulit sa iba. Kaya doon naging totoo sa buhay ko ang mga salitang iyon ni Jesus. Attending their church twice was all it took para magsimulang magbago ang buhay ko. Yung una, para gisingin ako, at yung pangalawa, para palakasin akong iwan ang buhay na pinasok ko. August 2022, lumipat ako ng upahan sa may San Isidro at mula noon ay regular kaming nagsisimba ni Eli sa TUMC Dulo. Hanggang sa nakita ko si Kuya Dino, nakasama ko noon sa banda sa DepEd Rizal, sa Christmas concert nila sa TUMC Bayan. Sa paanyaya nila ni Teacher Joyce, February 2023 kami ni Eli unang sumama sa Praise God Choir. At sa tagal ng panahon kong kumakanta, doon ko palang tunay na nakita na ito'y may greater purpose pala. Pasimula pa lang ng pagbabalik loob ko sa Panginoon ang pag-decide ko ng aking pag-dedicate ng pagkanta fully sa Kanya. Nakita ko sa mga kasama ko sa choir at sa praise and worship na very much involved silang lahat sa simbahan. Yun lang magpasimula silang muli in the full sense of what a church is, na hindi ito yung simbahan sa bayan, yung structure sa dulo, o kahit anong building, kundi yung nanatili silang nagkakaisa, naghahayag ng kabutihan, pag-ibig at pagkilos ng Panginoon sa patuloy nilang paglilingkod. Nakita kong kalooban ng Panginoon na dito,
niya ako pinasasabay sa bawat hakbang ng aking pagbabagong buhay. Very much timely ang lakbayin downloading ni D.S. Lisa. Bagamat ang pinakalayunin nito ay evangelism and discipleship, unang pinangyari ng Panginoon sa akin na araw-araw ako ay makapag-devotion upang higit ko siyang makilala. And that's my first step. Hanggang sa bawat nangyayari sa buhay ko at sa paligid ko, makita ko siya at siya lamang sa lahat. Ang pangalawa ay bunga ng isa kong naging devotion, that if I have completely decided to turn my life 180 degrees, kailangan ko ng accountability, ang magkaroon ako ng spiritual family. And true enough, March 2025 ako naging professing member ng Taytay UMC. Pero ang challenge sa akin, paano magiging bahagi ng pamilya na hindi hanggang papel lang. Sumama ako sa 21 days fasting online group na nagpaunawa sa aking hindi maging pansarili lamang ang paglago sa pananampalataya. November 2025 naman ay nabuo ang Emmanuel Online Care Group. Nagkaroon ako ng mga ate na kasama ko higit pa sa layuning magpalakasang espiritual, kundi maging sa paglilingkod na siya namang pangatlong step para sa akin ng Panginoon tungo sa pagbabago. Ang tumugon sa pagkatawag na maglingkod. Kasi madalas, nagiging brainstorming para sa mga pagawain yung GC namin. Ito pong buwan ng pagpapatotoo ay bahagi po ng programa under Witness Ministry na may layuning makapagpahayag ng karanasan kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng nagpapatotoo. And personally, layunin din po nitong aking patotoo na maging paanyaya na sikapin po nating dalhin ang ating mga anak maging impluwensya tayo sa kanila na tunay na makibahagi dahil bilang mananampalataya, lahat ay may tinanggap na kaloob para ipaglingkod, hindi ng mag-isa, kundi bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Kanina, pagising ko, inimpress sa akin ng Panginoon, anak, balikan mo yung lakbayin downloading. Kaya na-realize ko, meron na rin pala akong pang-apat. At pang-apat ko pala, yung evangelizing at discipleship. Pero sabi ko, Lord, wala pa naman akong programang evangelistic night. Pero ang sabi niya, anak, magsalita ka lang at ako lang ang ihahayag mo. Yan lang ang kailangan ko sa ngayon. Mga kapatid, hindi na ako simba uwi. Praise God. Bilang pagtatapos, ako na ang lumayo dahil sa maling pagkakilala ko sa aking sarili at kakulangan ng pagkakilala sa Panginoon, pero sa sukdulang biyaya niya, in His perfect time, papangyarihin ng Panginoon ang mabuting plano niya sa buhay ko. Siya ang aking mapagmahal na Ama na pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ialay ang kanyang buhay para sa tulad kong makasalanan. Dahil kay Jesus, nakita kong hindi ako kung ano na lang. Dahil kay Jesus, hindi ako kung sino na lang. Dahil noon pa man, ako ay kanya nang pinag-isipan. Jeremiah 1:5. At lahat ng plano niya sa buhay ko ay para sa aking kabutihan. Jeremiah 29:11. Na kay Jesus ang aking tunay na halaga. Kaya kung ang mga ibon na lumilipad at mga isdang lumalangoy ay mahal ng Diyos, ano po yung kasunod? Hindi kumukupas, ako pa kaya? Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His child come in. Pwede niyo po akong sabayan? Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
To God be all the glory, honor, and praise. Amen and amen.